So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Lin at nagbabalik na naman tayo dito sa Grow a Garden. So, ngayon mga tit kuya, dapat gagawa ko ng video about dito sa Rosy Delight. Diba sabi ko sa inyo kahapon, gagawa tayo ng video or tukan method para sa Rosy Delight. Kaso, naalala ko kanina lang na Friday na pala ngayon and bukas po is update na ng Grow a Garden ulit. And bukas is magkakaroon ng mega summer update. Kung hindi nyo pa po nakikita yung event tab, magkakaroon ng mga bagong seed, pets, weather updates, and crafting, no? So, yun yung pinaka-point ng video natin ngayon kasi titignan natin yung mga na-leaks ng darating para sa next update. So, gusto ko pa rin ipakita sa inyo yung kung gaano ba kalaki yung Rosy Delight. Itong alt ko is merong Rosy Delight tong tinanim kaso may sprinkler na ginamit. So, ito, ganito po kalaki yung Rosy Delight na naka-sprinkler and tukan. Pagkakaalala ko nakatukan ako nito. So yan, nakikita nyo, malaki naman siya. Pero mas malaki pa rin talaga yung honeysuckle na nakaano. Ito sobrang laki nitong honeysuckle nito. So anyway, hindi na po natin papatagal itong video na to. No? Umpisahan na muna natin to sa mga nagpapa-wash out. So mga tet kuya, itong leaks pala na ipapakita ko sa inyo or pag-uusapan natin ngayon ay galing po sa Astro News. Nakita ko po to sa Twitter. Kasi yung fake Jandel sa FB, meron siyang in-upload na similar sa Astro News kaso kulang-kulang po yung info kung ano man yung ina-upload niya. Nung fake Jandel na yun, mag-upload na lang, kulang-kulang pa. So dito ako umasa sa Twitter sa Astro News. So search nyo lang if gusto nyo makita ng mga leaks sa mga asset ng Grow a Garden, no? So nakita ko to and ang unang pag-uusapan natin mga tit kuya is ang bagong parating na egg, okay? Yung bagong parating na egg is tinatawag na premium Oasis egg, okay? So makikita nyo dito sa picture, summer theme pa rin yung egg and eto ata is hindi ko sure kung makukuha natin dito sa summer event, no? Kasi yung mega summer event, baka magkaroon po ng mga bagong tawag dito, loot pool or bagong mga loots possible and doon natin makukuha or magkakaroon ng bagong NPC na pwedeng kuhanan nitong Oasis egg, no mga tit kuya. So mamaya papakita ko sa inyo isa sa mga possible siguro na pet na laman nitong Oasis egg and I hope na madali lang siya kunin, hindi katulad ng ibang egg, no? So far kasi yung sa summer harvest, mga egg dito is very low chance lang, no? Bihira ka lang talaga makakuha. Pero itong mga egg kasi na to is limited from the past event. So okay lang yon. Pero itong bagong egg sana maging maganda. And sana makakita tayo ng mga bagong pets na bibigay sa atin ng shekels. Marami, no? Yung talagang tutulong sa atin sa mga bagong method, no? So, let me know your opinions kung ano ba tingin nyo dito sa bagong egg, no? Para sa akin okay naman yung itsura niya. Beach theme pa rin siya, 'di ba? Pero mas gusto ko talaga yung paradisal. Ang ganda ng design ng paradisal egg kung alam niyo 'yun. So next naman mga tit kuya na ating pag-uusapan is ang mga bagong seeds, okay? So medyo madami to pero isa-isahin muna natin mga tit kuya, no? Unang-una mga tit kuya is yung aloe vera seed, okay? Aloe vera seed, delphinium seed, tsaka yung guanabana seed. So, aloe vera seed for sure, leafy to. Ewan ko kung magiging tropical type to, kung gagana tukan dito. Pero leafy to, siguro gagana yung dito, caterpillar para mapabilis yung growth. Yung delphinium, di ko alam kung anong itsura ng delphinium. Bulaklak ba to? So, ipopost ko na lang dito itsura ng delphinium sa real life para meron kayong reference or context kung ano ba itsura ng delphinium. Guabana, itong guabana seed is parang prickly fruit siya, no? Para siyang prickly fruit. So, possible na gana ang hedgehog dito kasi yung seed niya may patusok-tusok. Nakikita nyo ba? May prickly, parang patusok-tusok siya. Alam niyo naman pag ganyan, madalas part ng hedgehog yung ability na sumasakop dyan. So, malay nyo, bagong fruit na maganda na pwedeng gamitan ng hedgehog. So, pwede natin itry yun kasi nakakuha ko ng mga hedgehog sa night egg. Then, next mga tit kuya, ito talaga parang feeling ko, kasi alam nyo ba mga tit kuya, itong sabi kasi ni Jandel doon sa, ewan ko kung napanood nyo yun, na magkakaroon ng bagong
seed or plant na mas maganda sa Candy Blossom, okay? Sinabi niya mas maganda lang ng konti lang naman sa kaysa sa Candy Blossom. So hindi ako sure kung ito yung Lily of the Valley seed, no? Sobrang ganda ng pangalan niya and sobrang mamahalin. So nag-expect ako na ito yung tinutukoy ni Jandel na bagong seed na pwedeng tumalo sa Candy Blossom ng konti lang. Kasi alam niyo naman yung Candy Blossom is sobrang ganda, and kasi yung weight ng Candy Blossom, 'di ba, parang lumalaki siya ng sobra-sobra, tas ang laki pa ng per fruit niya, no? Ang laki ng value. Unlike sa mga bagong fruit ngayon katulad nung elephant ears, ang pangit. Ang magaganda lang ata ngayon yung dragon pepper, yung sunflower, kasi yung sunflower pa isa-isa eh. Coco vine, pwede din. Sugar apple, pwede din. Pero kakaiba talaga yung Candy Blossom, kaya madami naghahanap lagi ng Candy Blossom, di ba? So yun, I hope etong Lily of the Valley seed is yung tinutukoy ni Jandel na bagong magandang seed. Pero sa tingin nyo, ito ba yung bagong magandang seed? Kasi yung susunod na seed is pwede rin, no? Ang tawag na sa susunod na seed is Traveler Fruit Seed. So hindi ko alam kung anong itsura nito, no? Wala akong idea kung anong magiging nito. Kung meron man, ipopost ko dito. Kung meron man reference sa real life, no, ipopost ko na lang. Papakita ko sa inyo. Pero parang mas mukhang tinutukoy ni Jandel yung talaga yung Lily of the Valley seed. Parang yung Traveler Fruit, parang second to the best na lang siguro. Hindi ko lang alam. Para sa akin lang naman yun. Pero sa tingin nyo mga tikuya. Then next naman mga tikuya is yung bagong pet na hamster. So itong hamster, feeling ko nasa to, Oasis. Either common to or isa to sa mga rare, okay? So alam naman natin yung mga hamster mahilig kumain ng mga buto-buto. Not sure kung may kinalaman yung ability niya sa pagkain ng mga seeds, kasi mahilig kumain ng seeds ang hamster eh. Diba pinapakain nga ng sunflower seeds yun. So not sure kung magkakaroon siya ng ability na comparable or pwedeng kapareho sa real life na kumakain siya ng seeds tapos may chance na ma-duplicate pag pinakain mo ng seeds. Kasi wala pa tayong pet na so far wala pa tayong pet na pwedeng pakainin ng seeds. So pwede siya, sabihin natin papakain ng seeds tapos may low chance na mag-duplicate yung seed, okay? Kasi kung napansin nyo yung mga nakarang araw, meron pala yung exploit na nangyari doon sa squirrel kung saan inuulit-ulit nila gamit yung reclaimer tool. Okay? Kaya inulit-ulit na yung reclaimer tool para umulit-ulit yung duplicate ng seeds. So mapapansin nyo, wala nang ability yung squirrel. So papakita ko sa inyo. May squirrel ba ako? Ito, may squirrel ako. Pag chinek natin yung squirrel view, so wala siyang ability. Nakikita nyo, tinanggal yung ability niya kasi madami nag-abuse ng squirrel method para makakuha ng Candy Blossom ng paulit-ulit or any expensive na seed, okay? So I hope yung hamster is yung kapalit ng squirrel. Kasi yung hamster parang mas okay siya. Ewan ko, yung para sa akin lang naman yung idea na ability na yun. Pero comment nyo lang sa baba kung anong sa tingin yung ability ang pwedeng makuha nitong hamster, no? Ang cute-cute niya so far, no? So next mga kuya, hindi pa tayo tapos. Okay, hindi pa tayo tapos sa mga seed. Yung mga next seed is yung peach lily seed, peace lily seed, tapos pitcher plant seed, no? Then yung Rafflesia seed. So itong Rafflesia, ito yung mabaho, alam ko eh. Then yung pitcher plant is yung parang Venus flytrap pero palubog. So papakita ko na lang if meron. Yung peace lily seed, di ko sure kung ano tsura nito. Mukha siyang mamahalin din, no? Pero ang feeling ko to, one time na kuhaan din, parang pink lily na itsura. So next na pag-uusapan natin mga kuya is mga bagong spray mutation na craftable, okay? Alam nyo naman dito sa crafting tables is meron tayong tatlong pwedeng i-craft, yung choco, yung poly, tsaka yung shock, no? So madadagdagan niya ng tatlo. Yung tatlong madadagdag is yung burnt. Okay, yung katulad ng binibigay ng cook owl, kasi baka yung sa inyo walang cook owl. So yun, nagbibigay ng burnt, tapos nagbibigay ng shield, and nagbibigay ng cloud. So yung cloud is bagong mutation, no? So bagong weather siguro to. Not sure kung admin event. Hindi to admin for sure kasi pwede siyang
Pwede siyang gawing spray. So, hindi siya admin, pero bagong weather. Siguro cloudy na weather. Kasi yung almost yung mga mutation ng mga bago is related sa weather. Kasi nakita naman may tornado, may gas, ano pa ba? Tornado, gas, yung twisted yon. So, ito, siguro cloudy to. Not sure, pero yun lang yun sa tingin ko. Pero yun nga, may 3 tayong bagong spray mutation na pwede nyong i-crop. And maganda yan para pag may kulang kayong mutation sa fruit nyo, madali lang silang i-crop, okay? So mga ate kuya, habol ko lang no, end ko na sana tong video to. Nakita kong leaks about sa mga parating na bagong pets, okay? Okay? Mukhang ito yung mga laman ng Oasis egg, okay? So papakita ko sa inyo isa-isa. Nakita ko siya sa wiki, okay? Lumabas siya sa wiki nung nagche-check ako ng pets. Nagulat ako, ano yung mga bagong pets? So check natin, okay? Isa-isa. So unang-una mga ate kuya is yung sun snake, no? Nakita nyo yung itsura ng sun snake. Ito po yung itsura ng sun snake. Nakita nyo naman. Almost wala pang nakalagay sa kanya any info, okay? Wala pang masyadong info sa kanya about dito sa sun snake. Pero nakikita nyo na ganito po yung magiging itsura ng sun snake. So next naman mga ate kuya is yung meerkat. So wala pang picture dito sa wiki, placeholder pa lang yung nakalagay and wala pang ibang info sa kanya, okay? Pero mamaya may papakita ko sa inyo na pinost nung fake Jandel sa FB, which is yung itsura ng meerkat. Mamaya makakita nyo, papakita ko bago ko tapusin tong part na to, okay? So sa meerkat meron na pero wala pang mga info. So next pet mga tit kuya is yung axolotl, no? Axolotl meron dito kulay blue, which is similar dun sa Minecraft na ano, axolotl na rare. Alam ko yung kulay blue yung rare sa Minecraft, pero ito nakita nyo meron ng photo o picture para sa axolotl na pet, pero wala pang info kung ano yung mga abilities niya. So wala pa tayong alam sa most of the pets na bagong parating kung ano ba nagagawa. So next pet mga ate kuya is yung hyacinth hyacinth macaw. So ito sigurong kabaliktaran nung isang macaw, yung scarlet macaw. Not sure kung nagbibigay ito ng sun-dried kasi yung isang macaw is nagbibigay ng verdant. Tapos yung hindi ko sure kung itong macaw na to is nagbibigay ng sun-dried para pag pinagsama nyo silang dalawa, makakagawa kayo ng paradisal na mutation. So yun, hindi ko sure kung ano yung nagagawa nitong macaw na to, no? So ito mga ate kuya, last is yung fennec fox, okay? Itong fennec fox is yung pinaka-rarest sa lahat sa Oasis egg. Nakikita nyo naman nakalagay Oasis egg. And meron siyang passive na nakalagay dito, no? Ito lang yung pet na merong ability na nakalagay so far sa lahat. Sabi dito, Sly. Occasionally goes to another player. Player's random fruit. Copies one mutation from it and applies it to the random fruit of the player. So, kung ang raccoon nagnanakaw ng buong fruit, eto nagnanakaw ng mutation, no? Maganda siya in a sense, pero hindi siya ganun kaganda para sa akin. Maganda siya kung naghahanap kayo ng mga mutation, kunyari yung kaanuhan nyo na garden is meron siyang mga admin mutation. So maganda yon para mabigyan yung plant nyo ng mga admin mutation, kasi ang admin mutation is lumalabas lang kapag may mga admin na nagpo-prompt ng mutation na yun, 'di ba? So, doon lang siya nagiging effective and doon lang siya magiging useful. Pero other than that, wala na siyang ibang kwenta, no? Unlike doon sa raccoon, kukunin niya yung buong copy, tapos magkakaroon ka pa ng sariling ganon. So, yun lang yung para sa akin. And hindi lahat ng mutation kaya niyang gayahin, kasi yung Dawnbound is kailangan yung sunflower is kukunin mo tapos ipapa-downbound mo dun sa sun god. So hindi siya pwedeng makakuha ng downbound. Not sure kasi kailangan nakatanim pa yung sunflower, 'di ba? So hindi nga pwede yung downbound. So okay lang siya kung kukuha kayo ng mga admin mutation, okay? Kung maganda siya kung kukuha kayo ng mga admin mutation kapag meron kayong tropa or kaibigan na puro may admin mutation na mahirap makuha, katulad nung Void Touch, yung Molten, yung ano pa ba? Void Touch, Molten, yung Heavenly, no?
yung mga ganong mutation kasi medyo rare talaga yung mga yon. So yun, maganda siya sa ganon para ma-mutate din yung mga plant ninyo. So ito mate ko yung tinutukoy ko na pinost nung Jandel sa FB, no. Makikita nyo naman yung Sunsnake is 35%. Ito yung tsura ng Meerkat, 45%, Axolotl 15%. Yung Macau na bago na blue is 5% and yung Fennec Fox is 1%. So okay naman kasi 1% tong pala to. So doable kahit ganun yung ability niya. Pero yun, kita nyo naman. So, bago natin tapusin tong video to mga tit ko, i-announce ko lang yung winner ng ating 1.9 na 1.9 na Candy Blossom giveaway na donated by Igris, okay? So, nakita nyo 1.9. So, titignan natin kung sino ba yung nanalo. So, ito mga tit ko, 5 lang po sa inyo ang nag-comment ng hashtag IG, okay? So, sa mga gusto sanang sumali, wala na po, sarado na. Lagi ko siyang sinasara around pag maggagawa na ako ng next video. So, ganun lagi. So, yan, meron sa inyo 5. Okay? So, tingnan natin kung sino ba nanalo dito sa mga 5 to. So, ang nanalo ay si Sen9971, no? Congrats sa'yo, Sen9971. Please comment your username to receive the Candy Blossom that worth 1.9 trillion. Okay? Wala kasi yung username niya, nakita ko dito. So, yan lang yung comment niya. Please, okay? Comment your username, Sen, kung napapanood mo tong video to para mabigay ko sa iyo yung Candy Blossom. So, congrats ulit. Okay? So, mga atit kuya, syempre hindi natin pwede tapusin tong video to nang wala ulit ng bagong giveaway. Ito po ay donated by Care, no? So, ito, sunflower na worth 2 trillion, no? Okay? Tingnan natin dito sa sell kung worth 2 trillion ba talaga to. So, how much is this worth? So, 2 trillion. Nakita nyo naman, 2 trillion yung price. And, madali lang naman para makasali ulit kayo. Please, comment your username. Okay? And, comment hashtag care. Ganito po ha. Hashtag care. Okay? Hashtag care. So, sa mga hindi nakakaalam, meron din pong FB page si Care. Pwede nyo siyang i-follow. Okay? Sa FB. Alam ko, official Care Blocks yung pangalan. Nagpapag-giveaway din siya doon, no? So, kung gusto nyo po ng extrang prizes na pwede nyo mapanalunan, follow nyo siya sa kanyang FB page, no? Siguro ilalagay ko na lang din sa description para makita nyo, okay? So, yun mga tit kuya, I hope na hype naman kayo sa mga shinare kong leaks, no? So, yun pa lang kasi mga available leaks, wala pang iba, okay? So, I hope na-trigger yung hype ninyo para sa update bukas, lalo na't walang pasok at marami sa inyo is makakasama sa update event, no, mga tit kuya. So, comment nyo na lang yung mga opinion nyo about sa leaks na pinag-share ko. Ano ba tingin nyo sa mga leaks na sinishare ko, okay? So, comment nyo lang sa baba nang mabasa ko rin and mabasa rin po ng iba, okay? So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya. At tatapusin na natin tong video to. Syempre, huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe, no? And hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next video natin. Okay, pag may lumabas ng mga bagong leaks ulit, tatry ko yung update ko kayo. Check nyo lang yung mga shorts ko. I-update ko rin kayo dun, okay? So, hanggang dito na lang ako mga atit kaya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!